Kung minsan ay nagagalit tayo sa ibang tao, ngunit hindi natin alam na may dinadala pala silang matinding problema. Sadyang ang mga tao kasi ay tumitingin lamang sa kung ano ang kanilang mga nakikita at hindi na inaalam ang tunay na istorya. Mahirap ang buhay, ngunit mas mahirap ang maging mahirap. Tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masipag na nagtatrabaho ang binatang si Ruel bilang isang waiter sa isang magarang restaurant. Kung minsan ay patuloy siya nagtatrabaho kahit nakakaramdam na siya ng sakit. Hindi kasi siya pwedeng lumiban sa kanyang trabaho dahil siya lamang ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Hindi na siya nagkaroon pa ng asawa dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang nanay at tatay. Hindi na kasi kayang magtrabaho ng dalawang matanda kaya ganito na lamang ang palaging nangyayari sa kanyang buhay upang makakain sila. Sa totoo nga ay isang linggo nang may lagnat si Ruel, ngunit pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili, kumita lamang ng pera. Habang nagtatrabaho ang binata ay para bang palagi nitong hinahaplos ang kanyang ulo, kaya napansin ito ng kanyang katrabaho. Pare, okay ka lang ba? Mukhang masama ang pakiramdam mo. Pwede ka namang magsabi sa ating boss kung kailangan mong magpahinga. Nag-aalalang sabi ni Tonyo. Hindi pare, okay lang ako. Masakit lang ang ulo ko pero kaya ko pa namang magtrabaho. Alam mo naman na ako lang inaasahan sa aming bahay. Mahinang sagot ni Ruel. Pero talagang nag-aalala na si Tonyo sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Saglit nitong hinipo sa leeg si Ruel upang malaman kung ano ba ang nararamdaman ng lalaki. Ngunit nanlaki na lamang ang mga mata nito nang malaman na sobrang taas pala ng lagnat ni Ruel. Naku pare, sobrang taas pala ng lagnat mo. Umuwi ka na lang kaysa lumala pa ang sakit mo. Nagmamadaling sabi ni Tonyo. Ngunit sa halip na magpahinga ang binata ay hindi na lamang nito pinansin ang sinabi ng kanyang kaibigan. Patuloy ito sa kanyang pagtatrabaho dahil ang nasa isip pa rin niya ay ang kanyang mga magulang. Mas magiging malala ang sitwasyon kung mabawasan ng isang araw ang kanyang sweldo. Wala talaga akong ibang pagpipilian. Kailangan kong magtiis. Kailangan ko rin makabili ng mga gamot para sa mga maintenance ni nanay at tatay, sabi ni Ruel sa kanyang katrabaho. Nang dahil doon ay naiintindihan naman ni Tonyo ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Gusto man nitong tulungan si Ruel, ngunit pareho lamang silang mahirap. Ruel, ito nga palang 100 piso. Pasensya ka na kung yan lang ang kaya kong itulong sa'yo, napapailing na sabi ng lalaki. Wag na pare, maraming salamat. Alam ko naman na kaya nga tayo nagtatrabaho dahil may pamilya tayong kailangang mga buhayin. Ganun talaga ang buhay. Kapag wala kang pera, ay kailangan mo magtiis ng hirap. Pinapalakas ka lang ng buhay dahil alam mong may mga taong umaasa sa'yo. Nakangiting sagot ni Ruel. Paano naman ay matapang ang kanilang boss? Bawal ka ring magpahinga nang dahil sa dami ng mga taong kumakain doon. Kapag hindi ka pumasok ay wala kang kikitain, tapos kung ano-ano pang sermon ang matatanggap mo mula sa may-ari ng restaurant. Lumipas sa maghapon ay nagsabi si Ruel sa kanyang boss kung pwede ba nitong agad na makuha ang kalahati ng kanyang sweldo. Ubos na kasi ang gamot ng kanyang nanay at tatay. Kailangan niya ring bumili ng bigas upang may maisaing siya sa mga susunod na araw. Ano ba yan, Ruel? Saan ka ba naman nakakita ng kinukuha agad ang sweldo? Tapusin mo muna ang trabaho mo bago kita bigyan ng pera. Galit na sabi ni Mr. Sebastian. Pasensya na po kayo, sir. Kailangan ko po kasing ibili ng gamot ang aking mga magulang. Nahihiyang sagot ni Ruel. Hindi rin naman ito natiis ng lalaki, kaya agad na nakuha ng binata ang kalahati ng kanyang sweldo. Pagkatapos noon ay agad itong bumili ng gamot. Nang makauwi siya sa kanilang bahay ay nagmano siya sa kanyang nanay at tatay. Anak, maraming salamat. Pasensya ka na kung nagiging pabigat pa kami ng iyong nanay. Alam naman namin na dapat ay sarili mo na ang iyong binubuhay. Malungkot na sabi ng kanyang ama. Agad na nagsaing ng bigas si Ruel upang may makain ang kanyang mga magulang. Ngunit pagkatapos niyang maihanda ang pagkain ay nakatulog na siya. Napansin na lamang ng kanyang ina na masama ang pakiramdam ng kanilang nag-iisang anak. Ruel, gumising ka.
Hindi ba masama ang iyong pakiramdam? Nag-aalalang sabi ng kanyang nanay. Hindi po, Nay. Pagod lang po ako sa aking trabaho. Sige po at kumain na kayo. Magpapahinga na lang po muna ako. Pakunwaring sagot ng binata. Nagising ng madaling araw si Rowel, sabay kumain na rin ito upang makainom siya ng gamot. Kailangan niyang maging malakas upang makapasok siya sa kanyang trabaho kinabukasan. Nang magising ang binata ay ramdam pa rin niya na masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit kahit na ganon ay inasikaso pa rin niya ang kanyang nanay at tatay. Nagmadaling maligo at kumain ng umagahan upang hindi siya mahuli sa kanyang trabaho. Ngunit maya-maya lamang ay nakaramdam ng pananakit ng sikmura ang kanyang nanay. Agad niya itong dinala sa banyo. Nay, tapos na po ba kayo? Tanong ni Rowel. Kinakabahan na kasi ang binata dahil mahuli na siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos magbawas ng kanyang ina ay agad siyang tumakbo papalabas. Sumakay ito ng jeep nang bigla niyang makita ang isang matandang babae na bigla na lamang natumba sa daan. Maraming nakakitang mga tao, ngunit walang may gusto na tulungan ito. Manong, para po, ito po ang bayad at pasensya na po sa abala. Nagmamadaling sabi ni Rowel. Hindi natiis ng binata na hindi tulungan ang matanda. Agad niya itong pinuntahan upang tingnan kung ano ba ang kalagayan nito. Mabuti na lamang at mayroon pang malay ang matandang babae, ngunit hindi na ito makapagsalita nang dahil sa matinding pagkahilo. Nay, hintayin niyo lang po ako at hihingi lang po ako ng tulong. Maghahanap po ako ng pwede nating masakyan na tricycle upang madala ko po kayo sa ospital. Nag-aalalang sabi ng binata. Tumakbo ito patungo sa paradahan ng tricycle. 2 minuto ang lumipas ay nabalikan na niya ang matandang babae. Pare, tulungan mo akong maisakay siya sa loob. Kailangan natin siyang madala sa pinakamalapit na ospital. Nagmamadaling sabi ni Rowel. Agad inasikaso ng mga doktor ang matanda. Nalaman nila na masama ang kalagayan nito. Sir, mabuti naman po at naisugod niyo po kaagad ang nanay niyo dito sa ospital. Dahil kung hindi, ay baka hindi na po nailigtas ang kanyang buhay. Sabi ng doktor. Naku, hindi ko po siya nanay. Sa totoo lang po, ay hindi ko naman po siya kilala. Sige po, kayo na po ang bahala sa kanya. Dahil kailangan ko na pong pumasok sa aking trabaho. Nagmamadaling sabi ni Rowel. Kabang-kaba na talaga ang binata dahil alam niya sa kanyang sarili na katakot-takot na sermon na naman ang matatanggap niya. Ngunit maya-maya lamang ay nakarating na siya sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakita niya doon si Mr. Sebastian na tumutulong na rin sa ibang mga waiter dahil kulang sila sa tauhan. Ruel naman, bakit naman ngayon ka lang dumating? Alam mo naman na araw ng Sabado ngayon, kaya sobrang daming tao ang kumakain. Tingnan mo ang ginawa mo. Pagod na si Tonyo sa pagsaserve ng mga pagkain, kaya tinulungan ko na siya. Sige Ruel, bukas na bukas din ay wala ka ng trabaho. Problema lang ang binibigay mo sa restaurant ko na ito. Galit na sabi ni Mr. Sebastian. Napayuko na lamang si Robert matapos siyang pagtinginan ng ibang mga empleyado. Kahit anong paliwanag niya ay hindi na siya kinakausap ng kanyang amo. Habang nagtatrabaho si Roel ay napansin na lamang niya na para bang nagmamadali si Mr. Sebastian. Ano na pong balita sa kanya? Maayos na po ba ang kanyang kalagayan? Sige po at pupunta po agad ako dyan. Maraming salamat po sa pag-aasikaso. Problemadong sabi ni Mr. Sebastian. Agad itong lumabas ng restaurant dahil may mahalaga daw itong kailangang puntahan. Ang sabi kasi ng mga doktor ay nasa ospital daw ang kanyang nanay, ngunit mabuti na lamang ay naging maayos na ang kalagayan nito. Si Roel naman ay hindi na malaman ang gagawin sa kanyang buhay. Hindi na niya malaman pa kung ano ang mangyayari dahil bukas na bukas din ay wala na siyang trabahong mapapasukan. Paano na kaya si nanay at tatay? Ano na kaya ang aming kakainin? Hindi naman ganun kadali ang maghanap ng bagong trabaho. Naiiyak na sabi ni Roel. Napansin naman ni Tonyo na napapailing na lamang ang kanyang kaibigan. Pare, bakit ba kasi nahuli ka? Mayroon ka bang mahalagang ginawa? Tanong ni Tonyo. Oo pare, may isinugod akong matandang babae kanina sa ospital. Tinulungan ko siya dahil bigla na lamang siyang natumba sa daan. Pasensya ka na pare kung wala kang katulong kanina. Malungkot na sabi ni Roel. Ganun ba?
Wala ka naman palang ginawang masama. Pare, alam kong kailangan mo talaga ng pera. Bukas ay hindi na tayo magkikita, kaya ito ang 500 piso. Sana ay makatulong yan sa'yo. Naaawang sabi ni Tonyo. Hindi na ako mahihiya sa'yo pare, tatanggapin ko na ang pera dahil kailangan ko talagang makabili ng gamot at pagkain. Napapailing na sagot ni Roel. Samantalang si Mr. Sebastian naman ay nakarating na sa ospital. Naging masaya naman ito nang makita niya na maayos na ang kalagayan ng kanyang nanay. Agad siyang sinalubong ng mga doktor upang sabihin ang magandang balita. Mabuti na lamang po at may tumulong sa nanay niyo. Dahil kung hindi, ay baka hindi niyo na po siya inabutang buhay. Nakangiting sabi ng doktor. Nakita rin ni Mr. Sebastian na naging masaya ang kanyang ina matapos siya nitong makita. Laking pasasalamat talaga ng lalaki dahil nabawasan na ang kanyang pag-aalala. Lumipas ang ilang araw ay wala nang makain ang mga magulang ni Roel. Hanggang ngayon kasi ay wala pa siyang mapasukang trabaho. Isang araw ay nakita niya si Tonyo na papasok sa kanyang trabaho. Pare, kumusta ka na? May trabaho ka na ba? Tanong ni Tonyo. Wala pa nga pare. Wala kasi akong makitang malapit na trabaho. Alam mo naman na kailangan kong makauwi sa pangaraw-araw. Malungkot na sagot ni Roel. Nang dahil doon ay sumama ang binata sa kanyang kaibigan. Balak nitong magsabi kay Mr. Sebastian na baka pwede siyang ibalik sa kanyang trabaho. Nang makapunta siya doon ay nagmamakaawa siya kay Mr. Sebastian habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sir, kailangan ko po talaga ng trabaho. Matanda na po ang aking mga magulang. Kailangan ko po silang masuportahan sa kanilang mga gamot at pagkain. Umiiyak na sabi ni Roel. Pero hindi na talaga ito pinagbigyan ni Mr. Sebastian. Sinabihan pa itong pabigat lamang siya sa kanyang restaurant. Bigla namang lumapit ang isang matandang babae dahil nakita nito ang kanyang muka. Malaki ang ngiti nito dahil nagulat ito sa kanyang nakita. Hindi kasi mawawala sa isipan ni Lola Berna na ito ang lalaki na tumulong sa kanya. Sebastian, anak, kilala mo ba siya? Tanong ng kanyang ina. Naku, hindi ko po yan kilala, Nay. Nagmamakaawa lang yan na ipasok ko siya sa trabaho. Sagot ng lalaki. Nagulat naman si Mr. Sebastian sa sumunod na sinabi ng kanyang ina. Tanggapin mo siya sa trabaho, anak, dahil siya ang lalaking tumulong sa akin. Malaki talaga ang pasalamat ko sa kanya. Gusto ko talaga siyang makita ngunit siya na pala ang kusang lalapit sa atin. Iho, kumusta ka na? Maraming salamat nga pala sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Masayang sabi ni Lola Verna. Talagang gulat na gulat si Mr. Sebastian. Kaya pala nahuli sa kanyang trabaho si Roel ay dahil ito pala ang tumulong sa kanyang nanay. Roel, totoo ba na ikaw ang tumulong sa aking ina? Tanong ni Mr. Sebastian. Opo, totoo po. Hindi ko rin naman po alam na siya po pala ang inyong ina. Gulat na sagot ni Roel. Biglang nakaramdam ng pagsisisi si Mr. Sebastian nang dahil sa kanyang nagawa. Si Roel pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kasama pa rin niya ang kanyang nanay. Wala kasing oras si Mr. Sebastian sa kanyang ina dahil palagi na lamang negosyo ang nasa isip nito. Nakabalik ang binata sa kanyang trabaho. Higit sa lahat ay nagbago rin ang pagtingin sa kanya ng kanyang amo. Dinagdagan nito ang kanyang sahod kaya mas masusuportahan na niya ang kanyang ama't ina kung ikukumpara noon. Isang araw ay umuwi si Roel galing sa kanyang trabaho. Ang hindi alam ng binata ay sinundan pala siya ng kanyang amo. Nakita ni Mr. Sebastian ang tunay na kalagayan ng buhay ni Roel. Hirap na hirap nga ito sa buhay at siya rin ang nag-aalaga sa kanyang nanay at tatay. Agad itong binigyan ng lalaki ng tulong. Roel, maraming salamat talaga at pasensya ka na sa akin. Sana ay makatulong ang perang ito. Gusto ko ring patingnan sa ospital ang mga magulang mo tulad ng ginawa mong pagtulong sa nanay ko. Binigyan mo rin ako ng aral sa aking buhay na dapat ay pahalagahan ko rin ang aking magulang. Nakangiting sabi ni Mr. Sebastian. Napatulo na lamang si Roel ng dahil sa saya. Nalaman niya sa kanyang sarili na kapag gumawa ka ng tama ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng grasya. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang pasasalamat ng kanyang amo. Buwan-buwan sila nitong tinutulungan
at palagi nitong ibinibili ng gamot ang kanyang mga magulang. Naging kaibigan din ni Lola Berna ang kanyang nanay at tatay, kaya hindi nagtagal ay naging magkaibigan din sila ni Mr. Sebastian. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po talaga ito para sa aking pamilya. Masayang sabi ni Ruel. Ano ka ba, Ruel? Sa totoo lang ay ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Mabuti kang tao at hindi mo iniisip ang pwedeng mangyari. Makatulong ka lang sa iba. Nakangating sagot ni Mr. Sebastian. Simula noon ay namuhay sila ng simple, ngunit wala nang iniisip na problema. Hanggang sa dumating na ang araw na pumanaw na ang kanyang ama't ina, ngunit wala siyang nararamdaman na pagsisisi dahil nawala sa mundo ang dalawang matanda na palaging masaya. Nagkaroon na siya ng asawa at anak, ngunit hanggang ngayon ay kaibigan pa rin niya si Mr. Sebastian. Siya na ang ginawa nitong manager sa restaurant dahil nagtayo pa ito ng ibang mga negosyo. Bilang pasasalamat kay Tonyo ay tinaasan niya ang sweldo nito. Ang lahat ng mga biyaya na kanilang natatanggap ay nang dahil sa kanilang pagiging mabuting mga tao. Sa buhay natin ay dapat nating tulungan ang mga taong nangangailangan. Huwag agad tayong magagalit sa iba dahil baka may dinadala sila na mabibigat na problema. Tandaan mo na hindi natutulog ang Diyos. Palagi niya tayong binabantayan kahit anumang hirap na pagdaanan natin sa ating buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.